Gandang umaga po sa inyo. Kaya sinisipat ko po kaya biglaan ako dito. Medyo okay. Wala po sa ating bago. Dalawa po. Martin. Ano ito? Ungas? Ungos. Marvin Rose. Martin Rose Angela. Sino po sila? Ungos. Sino po sila? Kapang ka ba? Eric ka ba to? Tama yun. Siya. Ano ka? Tagalog ako. Pareho? Okay, anong time na ba? Meeting kasi tayo doon eh. So, pumuslit lang ako. 11:25. Pwede mo tayong mag-pray. Pinupuri ka namin, Panginoon. Alam namin na kahit ganito medyo kasungit ng sitwasyon, panahon, nananatili po kayo sa inyong katapatan na kayo isang Diyos na karapat-dapat pakinggan. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, amin. Iniiwan sa iyong kamay ang pag-aaral na ito ng inyong banal na salita. Kayo lang ho ang may kakayanang makitungo sa puso po namin. Aabutin mo po kami at iatid ang inyong salita. Makilala namin kayo. Higit pa sa buhay po namin, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na aming matanggap ang mga pagkain spiritual na ito na aming pagsasalusaluhan. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil hanggang ngayon patuloy po kami nakakarinig ng inyong salita na siyang magiging angkla namin sa aming buhay. Lalong-lalo na sa panahong ito ng kalituan. Father, give us the grace para aming masalo ang inyong salita at paghatid sa amin ng kalayaan at paglago sa aming pananampalataya. Ako po'y tumatawag sa inyo, Panginoon, na kayo na po ang siyang umawat. Hindi ko po kilalang lahat ng naririto, suwalit kayo ang Diyos na kilala nyo ang bawat isa sa amin at hayaan po ninyo namin. Kayo ang aming makita sa pag-aaral na itong muli. Kayo ang aming masamba. Tulungan mo rin po ako sa aking pagbabahagi ng mga salitang ito. Saga ng akin ay kapos po ako ng nalalaman at hindi po ako karapat-dapat sa inyong harapan. Pero dahil sa inyong kabaitan at sa inyong masaganang biyaya, nakakatayo po ako upang maging tagapagsalita ninyo sa mga salitang ito. Tinatanggap po namin ang iyong pagpupala at ang iyong biyaya sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hindi ko na po babasahin yung text natin. So, kung hindi ako nagkakamali, part 5 na ito. Kasi sa Betis, part 6 eh. So, the same text, the same topic, spiritual progress. Kaya lang, bibigyan ko siya ng subtitle ngayon. Subtitle. Pwede nating gamitin dyan. Another form of worldliness.
bilang mga Kristiyano na iniligtas ng Diyos, isa sa magiging iiwasan natin ay ang sanlibutan ito. At last Sunday, pinakita ko sa inyo ang isang mukha, very subtle, ng kamunduan ng sanlibutan. Okay? Ever since, hindi pwedeng pagsamahin talaga ang Diyos at ang world. Mula sa lumang daigdig, ang sa panahon natin, ay ang sanlibutan ito ay isang mapanganib na lugar sa ating mga Kristiyano kasi may pitfalls, may patibong, may tukso. At ngayong malilinis na tayo, ibig sabihin ngayong tayo naligtas, ngayon tayo laging mag-iingat sa buhay. So ngayon, ang aking isi-share sa inyo is another form of worldliness. Narinig niyo na ba yung aphorism, yung isang kasabihan na based sa Bible? Sabi niya, tayo'y nasa sanlibutan, pero hindi para sa sanlibutan. Lalim, no? Tayo'y nasa sanlibutan, pero hindi para sa sanlibutan. Yan ay makikita niyo yung principle sa John chapter 17. Diyan na kayong halimbawa ba yung hindi dyan? Kristo, makiabaya ka rin makasalanan. Nakikigrupo siya, nakikihalubilo siya sa mga matatakaw, sa mga tax collectors, sa mga Pharisees. Noong panahon na yon, si Kristo nakikisama sa mga makasalanan, pero hindi siya makasalanan. Hindi, no? Matindi yun. Ulitan ngayon sinabi ko. Para lang maintindihan ninyo, okay? Kasi ipinag-pray ng Panginoon ang kanyang mga alagad at kasama tayo doon. John chapter 17, Ama, idinadalangin ko sila na hindi alisin sa sanlibutan. Subalit, iingatan mo sila sa sanlibutan. Ena penalangin Jesus Christ, agyang ligtas tamo, ing lako nakatamo kay yato ni Diyos. Nung ingatan mo sila sa sanlibutan. Ako, consider ko yung sarili ko bilang niligtas. Sugo ko kanya ito Kalupa ng Kristo. Hindi ako taga rito, pero sinugo ako dito. The world is not my home. Hindi ako at home sa mundong ito. Ako at home kanya ito. Hindi sa nagmamagaling ako, nagmamalinis ako. Kasi kapag sinave ka ng Panginoon, makikita mo, mag-iiba ang address mo sa buhay. Iba na ang iyong tirahan. At sino yung tirahan mo pag Kristiyano ka? Ang Diyos. Ang Panginoon. So, yung kanyang mga alagad, hindi niya idinalangin na tanggalin sila sa mundong ito. Kundi sila'y ingatan ng Diyos. Yun. Tayo, nasa sanlibutan, kahalubilo, sometimes yung pamilya natin, kaibigan, kaklase, katrabaho, taga-sanlibutan sila, at Christian ka, at kasama ka nila, and yet hindi mo sila kasama. Naintindihan nyo? Marami akong kababaryo, marami akong barkada, marami akong kilala, marami akong kaibigan, may mga naging kaklase, kasama ko sila, minsan, pero hindi ko sila kasama. Naintindihan niyo yun? Na, bakit ko sinasabi yun? Kasi mag-grow kang kaligtasan, istong makasanlibutan ka. Magiging unano ka sa iyong pananampalataya. Kasi ang sanlibutan ay isang pitfall. Sabihin, patibong yan. That's why yung Bible, warning yun, karing Christians, 1 John chapter 2:15, do not love the world. Gusto kong lumago, gusto kong tumatag, gusto kong lumalim, gusto ko pang maranasan ang aking kaligtasan. So, i-workout ko ito. Ngayon, isa sa gagawin ko sa pag-workout,
sa kaligtasan aking tinagat is that iiwasan ko ang sanlibutan. Ganyan po yung 1 John chapter 5, verse 19. Hindi ba? Okay, yan. Please. Yan, sulat sa rin Christian. Ijan yan, hindi sulat ko yan. Okay? Ijan yan. Malapit sa Panginoon yan. Ngayon, tingnan niyo yung kanyang sulat sa mga Christians. May distinction, very defined. Bali po, yung may itong pasalamatan tama kay Christianity. Malabo. Kamangap-kap. Something na kayong kasalpantayan na orally, malabo yan, kayong Diyos ito. Kaya nung ligtas ka. Nung eka kang Kristo. Kaya, atin niya talaga, nangas na kanina, atin niyang sharp contrast. Anong sabi dyan? Alam natin, tayo'y sa Diyos. Christians. Okay? At ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Okay? Pag ikaw ay sa Diyos, hindi ka taga sanlibutan. Why? Kasi ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Now, sino yun? The devil. The God of this world. The prince of this world. The devil. Kung ito bigla kayo, bayang kaintindihan, ang Diyos ng sanlibutan, aliwa yung Diyos ng langit. Hindi, yung Diyos ng sanlibutan, hindi ablo. Yung Diyos ng bigla lang, bakit sabi kita? Kasi hindi nasusunod ang Diyos ng digdig. Pag sinabing sanlibutan, it's a human system, outlook, mentality, organization, yung yato rebellion ng Diyos. I tell you why. Hanggat sanlibutan ang sinusunod mo, hindi ka sumusunod sa Diyos. So, the whole world, aliwa mo yung Pilipinas, yung Amerika, yung Russia, yung Middle East, buong daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Yung muli mo sabihan kanyang brother, ay ako, pastor, yung tao, pagarihan ng demonyo. Yes! That's why nung ating kayong kilala, kailangan na rin mong masave. I-proclaim mo yung kaharian ng Diyos kariyan tao. Kaya tutupi ka rin, proclaim the kingdom of God. Pakilala yung Jesus Christ kasi miligtas din tao. The saving gospel of Jesus Christ. The whole world is under the power of the evil one. Christ ang tiniyo. Christ alay kang sanlibutan. And yet, atyo ka sanlibutan. Atyo ka ni Christ. Atyo ka Diyos. Yung Kristiyano, nandito ka sa sanlibutan, pero nasa Diyos ka. Sa buhay mo, ano man ang iyong sitwasyon, ano man yung ginagawa, Diyos ang kasama mo. So whatever you do, do it for the glory of God. Kaya mamangat ka, kaya magubra ka. Anong yung ginagawa? May kasama ka sa buhay, you live by faith. At sino yung kasama mo? God. Do kaya be ko rin kaluguran mo, pamilya ko na Christian, pero ako kaya be. Hindi ako nakikisama sa kanilang gawain makasanlibutan. Otherwise, ewan kay Diyos. So, okay lang yung may kaklase ka, may kasama ka sa opisina, may amiga ka, may mga kaibigan ka. Pwede ka sumama sa kanila, pero hindi mo sila ka-espiritu. That's the point. Kasi po, sa libutan, spirit siya po yan eh. Ngayon, bakit kaya kayo ito? Ni-meditate kaya mo, hindi kaya sakin. Ngayon yung papunta ako Betis. Biglat kayo yung Bible ko. Ating nag-flash. Mas nagyang mo kaya kayo, idugtong kaya ka akong preaching. Okay? Para makikita niyo. Kasi yung sanlibutan, very subtle yan. Ibig sabihin, mandarahe, very puso yan. Narinig niya yung salitang
Not all that glitters is gold. All that glitters is not gold, ana. Eh, balang kulay, ginto, ginto. Diabetes kasi uso, ginto itang Kennedy. Pero gold kaya ito. So, ang ibig ko lang sabihin sa puntong ito, tingnan natin yung iba't ibang kilabot anyo ng sanlibutan ay pagkikirindi. Pwede ang buklating Bible you can. Luke chapter 12. Pagkatapos nito, Mark, anong activities? Wala kayong emergency, ano? Okay. Paano pa ay ko kay ba't ko kaya niya? Ito ko kasi pala ako shared appointment. So, kaya pa kaya ada yung mag-2. Kaladuan na yung manini. So, excuse me, Now, so chapter 12, Luke the clock. Okay. Simula na sa verse 15. Please. Ito, isang anyo ng sanlibutan. Sabi ko, kanina ko lang binasa ito, papunta ako ng Venice. Pagbasahin ko sa inyo. Eman kaya bigay sa akong gini. Kaya lang, kahilera siya, parallel siya. Itong sinishare ko sa inyo. Luke 12:15. Kung wala kayong Bible, kaya kayong damat at yun naman nalagyan. At yan, babe. So let us read. Sinabi niya sa kanila, Jesus Cristo, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang hari-harian. Kaya sukdan ng tao kay pera na. No. Wag ganon. Okay? Kung mayaman siya, di mayaman siya. Yung pinagpaguran niya yun. Kaya lang, gusto kong tanawin ninyo ang buhay. Pagpakang Jesus Christ, ang tao, alay kayong kayang tiban dyan. O nanumang atso kaya, nanumang status na. Okay? Wag, sabi na, mag-ingat kayo. Magbantay kayo. Yung sanlibutan kasi, kaya lalawi, kaya anyo eh. Okay? Ninong successful, ninong katimpera, ninong may agaran, ninong kanya. Doon hindi niya sinasabi masama, yung sinasabi na hindi sukatan yun. Okay? Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. 17, inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking ani. Sarili niya yun, Okay. 18. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig. Pagdatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Okay? 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ibig sabihin sa aking sarili, congratulating kayong sarili. Sabihin ko sa aking sarili, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak,
para sa maraming tao. Oh, karakal mo na, wala na kang isipan ngayong bukas. Solve na yung future mo. Wala akong dito. Kahit ako, magiging ganito eh. Okay? Wala na kang isipan. Walang bagay na future. So, galing na eh. Magpahinga ka. Kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Kung ako maraming pera, ito rin ang gagawin ko. Takal na ako pera, marami akong tipon, marami akong ipon. Ang gagawin ko, i-enjoy ko yung aking sariling pag-ari. Hindi ko ninakaw to Ito pinagsikapan ko. So, pwede bang i-enjoy ito? Yes. Enjoy it. Enjoy life. Enjoy life. Enjoy it. Sa'yo yan eh. Hindi mo rin siya ninakaw. Okay? Kayo ba makanako? Kayo makanako. Sinishare ko lang sa inyo ang isang anyo ng sanlibutan. Okay, saya ako, siguro sabi, panubayan ko yung ano ko. Swerte ko naman. Congratulations. At madalas kong sabihin kayo, lalong laban mo kayang taong successful. Isang successful yung tao, pakiramdam ko Aliway tayo yung tao, magsalita ka, mapera yun. Talagang makiramdam ko, lalo na successful yun. Di ba ewan masunting lalaki ito, kilala itong the billionaire Chinese, si Jack Ma. Kakabaliw sa yaman yun. Kahit saan magsalita, may nakikinig doon. Pero Jack Ma, nagsasalita ka sa Harvard. Nagsalita yung Harvard University. Nakikinig sa kanya. Paano hindi makikinig? Yaman-yaman no. Pero wala kang pera na, magandang pera. Because successful yatin Hindi ba, kanya itong hindi. Gusto ko lang ang pera, gano'n, walang magkaroon ng pera. Alang dikit kayo, alang wala. Supposed to be. Ito successful. So, anong gagawin ko kung marami akong pera? Magpahinga, mag-travel, kumain, uminom, magsaya ka. Wow. Pero yung mga tingin ng Diyos sa Kanya. Sabihin kay Kaini, I tell you, ganyan gabi na sa inyo, papunta ako kaya. Iba ang tingin ng Diyos sa Kanya. Now, sa taong ito, alayo kayong kalkulasyon na Diyos. Marami siyang iniisip, successful siya. Congratulations, maunlad siya. Siguro nung iparallel tayo kayong panahon tayo, hindi kayo nang balang. Magtansya yung tao ngayon. Kaya, hindi siya nagnakaw. Hindi siya corrupt. Umasenso lang siya sa buhay. Pero at nga akalinguan ng material. Yan ang big sadya nito. In tao nga hindi, makasadyayangan kung kega na gano'n, pero akalinguan na in material. That's the point. So, pagdating ng 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Aliwa yung maglalaway ng Diyos. Sinabi ng Diyos, congratulations. Successful ka. Halili. Kaya Diyos, hangal. Thou fool. Kaya daw, congratulations. Pero mo, kadagul na ni Malaya mo. Okay ka nga, wala akong masabi. Boy, yung tao yun
Nagkikirelasyon na kayong Diyos. Okay? Now, pagkamalan na, pagkamalan nyo kung kulto kayo. Sabi ko kaya kayo, nung binless na ko ng ganong material, pagalan niya, enjoy it. Tama, against ka rin. Patay, isipan nyo, ipasa, against sa mo. Aliko. Sinasabi ko lang sa inyo ang isang punto na iba't ibang anyo ng sanlibutan. In taong ini naman inisip ng Diyos. Bakit niya ito? Ang dami niyang iniisip, ang dami niyang plano, pero hindi pumapasok sa kanyang isipan ang Diyos. That's the point. It's the world. Yung world, gusto niyang maging masaya without God. Agyo ko ini, agyan nga lang yung Diyos, agyan nga lang spiritual. That's the point. Ibig sabihin, bigsadya king kayang sarili, pero bigsadya ng Diyos. That's the word. Ikuha ko ba? So, ano rin Diyos? Ba't sinabi ng full? O tayo sinabi ng successful ka, congratulations. Fooling, wise. He's full. Gusto ng tao, yung balo na mo kayo, parangin kayang katawan, nalang kaladwa. He's full. Sabihin kaya kayo nung bakit? Ang sanlibutan, wala siyang iniisip kundi yung body. Yung kayang tagsa dyan, yung kakong health, yung kakong being, yung kakong future, yung kakong family, yung world, yung getting, makanyan. Balang oras ng tao. Bali, tigmula ko ang karayang anak ko. Okay. Yung punto na ini, may sadyagan Diyos, yakin lang. Sige, patendang yan yung being. So, ano yung Bible? Sa gabing ito ay kukunin ko yung kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. May sadyaya? Yes, ekin Diyos king kayang sarili. Alay kang bakabilyari na mag-serve kang Ginoo. Kilalanan kang Diyos king kakubya. Ala kayo ito. Kayo, inisyo ng hindi. Basta ako kumakain, basta ako may pera, basta ako, hindi naman ako namimerwisyo, wala akong tinatapakan, hindi ako gumagawa ng masama. Basta sa akin ay hindi ko lang ako meron ng security sa aking sarili. Kaya, insulto na yung Diyos, insulto na yung kanyang sarili. So, mixadjaya na, yes, mixadjaya, king kayang sarili, kayang Diyos. Yan, i-picture niya yung nga ito. Kailangan ba kanyang din tao? Magsadya na kayang future daking karelang sarili, which is good, but it's not the best. Uling mismo ng medong erdo, akayarap na yung Diyos. Whether you like it or not. I am ready for it. Medong karayang prinsipyo kami. Ready kang harapan ng Ginoo. I am ready for eternity. Kailangan sabi ko ito through His Son, Jesus Christ. Because one of these days, alam ko, itong bagay na yan mo pwedeng iwasan ngayon din Diyos. So, nani sanlibutan? Sanlibutan is that yung sarili ang inisip, aliwain Diyos. That's the word. So, ano ng Bible? 21. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Paling kang balaga, taking Forbes Park, nung may kilala niyo, so what? 20 sasakyan mo, pero hindi mo kilala ang Panginoon. So what? Lahat ng diploma nasa iyo. Pero hindi mo kilala ang Panginoon. So what? So what? Sabihin mo kayo kanina yung spiritual. Yung tao ngayon, walang spiritual.
Hindi kayo patulangan mag-obra, hindi ko yung pinapatigil na magtrabaho, na mag-aral. Ang sinasabi ko lang sa inyo, last Sunday, do not worry about your life. Kailangan nyo kayong biing pagharian na kayo ng Diyos. Hanapin nyo muna ang kanyang kaharian at katuwiran. Importante, liwait ang matay ko muna. Ano yung importante? Datang lang gina, importante, paano ka nabubuhay ngayon? Paano ka nabubuhay ngayon? Yung bambaluktot kay biya mo, tutulid mo. Susuko mo yung sarili mo kay Ginoo. Aliway ang datang lang gina, forget that. Rapture na kanya, forget that. Ang mahalaga ngayon, ikaw ba, inuuna mo ang Panginoon sa buhay mo? Naglilingkod ka ba? Sumusunod ka ba? Banal ka ba sa pamumuhay? Inuuna mo ba ang iyong spiritual na palagayan? Ang relasyon mo ba sa Diyos? Patingkan. That's the issue. Huling nung dating yung Ginoo, kaya gusto puso, niyang surado, palakwan ka kanya itong iti. Sabi ng Bible ko, then kung na ng Ginoo, maratang mapali kayo. 10 virgins, 5, may alakwan na, 5, ilang diluki. Eka gagawa sa sarili mong Bible. Yung Bible, yung magsalita. Ini, ang nyami pahamak niya, makaprepare. Yung sasadya na, aliwa kay Diyos, ting kayang sarili. That's the point. Bring po sa pastor, karakal ko na po pa mga kailangan, mga inisip ako. Sabi namin ni Bible, do not worry about your life. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Buri mo sabihin, nakagin i-bless ng Ginoo? Kaya ka magtiwala kaya? It's supposed to be. Ang mukha sa sintib ng taong yan, bagyan wala ka man, magpakamatay na. Diyan man wala kang impyerno eh. Manalabi kayong balita. Pero kasabihan ng dayang anak, mag-suicide daw. Uling alalan Diyos kataon din tao. O po nang harapan mo yung Ginoo. Uling, eka kasi manwala kayong Diyos. Eka manwala kayong kalado, eka manwala kayong spiritual. Yan ang Ginoo kaya. Makanyan. Sige, successful ka na eh. Puputulin ko ang iyong buhay sa gabi ito. Pero matay ka po at ang balo. Kaya ka ready kayong Diyos. O ngayon eh. Munta ko kayong text ko pa ako. Hindi kaya expon mo sa lese. Walang time. Bubuksan natin ang 17 ng Lucas. Ito, mga talatang tanyag. Kaya rin din hindi ko tapusin sa same time. Kaya lang ipapakita ko sa inyo kung ano nakalimutan ng sanlibutan. Sa Lucas, kabanatang 17. At hindi ko lahat babasahin din, pero kung babasahin niya, magsisimula yan sa verse 20. Okay. Tignan niyo yung salita ng Panginoon kung gaano siya ka-totoo. Ang sabi ng ating Bible dyan, ang pagdating ng kaharian. Hindi ko babasahin lahat yan. Kaya tinatanong kasi kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Okay? Now, ngayon pa, sinasabi ko na sa inyo, hindi ko alam kung kailan darating si Jesus Christ. Hindi ko alam. Okay? Hindi ko alam kung kailan ang paghahari ng Diyos sa buong daigdig. Pero darating ba yon? Ay kapatid ko, sinabi ng Diyos eh. May problema na rin tao. Itang sinabi na ng Diyos, adatang, karapang sa Diyon. Kaya na matrap niya. Kaya niya matrapin niya ito. Balo rin tao, Mateo. Napin niya,
sinap sa kanyo, kaya napahamak yun, ang isang bagay na tinuturo yung binasa ko sa inyo, siya'y nahuli na hindi nakahanda. Hindi niya iniisip ang Diyos. So habang kayo, nakadilat pa ang inyong mata, nag-iisip pa tayo, narinig nyo ang Panginoon, please be ready. Paano yun? So babasahin natin, tinanong dito ang tungkol sa kaharian ng Diyos. May sinabi ang Panginoon. Paano darating ang Panginoon? Well, sinabi ng Bible ganito, sa verse 26, chapter 12. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sagulip po, please. Sagulip po. Muna akong sabihin kayo, at 5 milyari yung panahon ng Noe. May nangyari noong panahon ni Noe. Ang pinag-uusapan natin ngayon sa puntong ito is 5,000 to 6,000 years ago. Okay? Era isi, bandang dahawing ating malyari. That is my point. Hindi iniisip ng mga unang tao na merong main event na mangyayari. Ayos kita, alang malyari. Okay? Katulad ng isang lalaki, para akit siya yung lesson. Okay? Nakalakani. Okay? Paggawa pang aliwang kamalig. Tapos, magpahinga ka, uminom ka, magsaya. At inyang isipan, amalyari, ala yung isipan, wala siyang inisip na merong mangyayari. Basta iniisip niya, yumaman siya at yumaman nga at ang iniisip niya yung kanyang sarili. Inulit ko, kaya ako nililinaw ito. Dahil tao, wala nang isipan malyari. Noong panahon ni Noe, hindi nila iniisip na darating ang dilubyo. Oh, my friend. Balo yun ang pila niyang banong may ngaral ni Noe. 120 years. No one is repentant. Alang meron agyang metong. Kuning era isip-isipan, ing datang, ing albo. Again, inisip ko, era isipan, ing handing malyari. Naisipan daw, naisipan tayo. 27. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating baha at nalipog silang business as usual. Life went as normal. Mamangan, miminom, sisikat ang araw, lulubog, magtatrabaho, mag-aasawa, magsasex, magtatanim. Normal mo hindi. Now, the point is, anong masama doon? Anong mas masama yan? Ano ba yung magbabray SM? SM ko ba? Sorry. Robinson, anong masama doon? Bumuboxing ka ba na pakyaw? Hindi. Hindi, sasabi ba, walang masama doon. Mga nagtatrabaho, anong tawag dito? Homework? Work. Homeschool. Sorry. Walang masama dyan, tatrabaho sa labas. Nag-aaral, nag-negosyo. Sabi ko, that is normal. That is normal. Pero isipan mo pa yung judgment. Isipan mo ba datang Ginoon? Isipan kita.
Iniisip mo ba yun? Na ang Bible ay prominent, na ang Bible ay bukal na sinasabi that He will come like a thief in the night. Na darating siya kapag hindi mo inaasahan. Na ang main event na mangyayari sa daigdig, Jesus Christ will come again sooner or later. Iniisip mo ba yun? Ala kang isipan ba nung yamangan, mag-obra, makiasawa, mag-sex, masyal, mag-enjoy kami. Yun lang ba iniisip mo? Nangangarap ka. Iniisip mo ba, mga anak mo, iniisip mo, buhay mo, iniisip mo, paano pagagawa mo. Iniisip mo ba, ganito. Yun lang ba iniisip mo? May isipan ng Diyos. Nakita mo iniisipan mo. At ipahanga ka. Aliwa yung Diyos yung isipan mo. Iniisipan mo yung kanyado. Sarili mo, aliwa yung Diyos. So, ikiti sa liburan. Benny, sabihan ko kayo, mamanganla mo. Umiinom sila. Yes, masama ang buong daigdig ng panahon ni Noe. Masama, malubha. Pero sinabi na ng Diyos kang Noe, palubugin niya ito. Papagsisyan mo rin tao. So Noe, nag-preach siya, my friend, gawa na yung arkong Noe, almost 100 years. In Noe, nag-preach siya, repentance, almost 120 years. Alam may convert, kahit isa. So kain, tulog, trabaho, tanim, ani, mag-enjoy sa buhay, ang yung single thought mo kingarelang isip, ang datang, ingal po. Alam may isipan dito. Oh boy, ngayon kayang panahong iti, isipan tayo kaya at any moment, mag-rapture. I'm ready. Isipan ko kaya na at any moment, dating ipasbayin Ginoo in the clouds. With power and great glory. Isipan ko kaya, anytime, make a judgment. Isipan ko kaya ito. O yung isipan ko, paano kaya ako mabubuhay? Ano kaya yung salyuan ko? Ano kaya yung biya ko? Nung, o yan mo yung isipan mo kaya biya. Yung may isipan ng Diyos, at ipahanga ka. O sasabihan ko yun, ayan po halina na po Kung paano ng panahon, Noe, ganun din sa pagdating ng anak ng tao. Isipan na yung flood, isipan na yung dilubyo, isipan na yung deluge, ano yung naisipan yung message ng Noe, napapakinggan nila, pero walang dating sa kanila. Hindi sila, they were caught unprepared. Bigla na. You have to repeat that. Eating, drinking, selling, planting, building, marrying, they were caught unprepared. Hindi sinabi ko, may sorpresa lo, hindi na erepig sa dyan, yung higit pang mahalaga. Narito, the flood. Bintanging albog. Sabi ng Bible, pinuksa silang lahat. Eh kung mabala, ang gagawin mong kasyo, hindi lahat ng professing Christians kukunin ng Panginoon. Yung kayang bride, yung wala na. Yun yung bride na. Church, blameless, holy, spiritual, Christ-like. Lakaya kay mundong itang mag-rapture na. Iisipin niyo kami, paano ako nabubuhay? Nabubuhay ba ako sa kabanalan? Nabubuhay ba ako sa katuwiran? Sa katotohanan? Ako ba'y nabubuhay na kasama ko ang Diyos? That's the point. So rin na ako, erago inisip nung pakiramdaman ngayon dating albog. Iisipan niyo ba dating Diyos kanya to? Anytime? O iisipan mo mateka pa, iisipan mo tumaka pa, iisipan mo kaya kapong pa, iisipan mo magkasawa ka pa, iisipan. Okay, isipan mo yan, pero kaya mo kakalimunin niya. Irelasyon mo ngayon. Diyos. Inyatuta mo kayo di pag every Sunday,
Yung mo, pagod ka from Monday to Saturday. Pagdating naman ng Sunday, para maisip natin ang Diyos. Yung may event, totoo, darating si Kristo ulit sa daigdig na ito at magkakaroon ng millennial kingdom. Balo mo, yung Amerika ngayon, yung Russia ngayon, yung Middle East yan, magiging significant natin aldo, alala mong kwenta rin. Kung naniniwala kayo sa Bible, iisang bansa ang Diyos ang titindig sa daigdig na ito. Ano? Jerusalem. Yan lang ang pag-uusapan natin. Lahat, ang Pilipinas, ang Amerika, lahat ng ngayon ay tinitingala ng mga tao. Mawawala yan. Magiging insignificant yan. Yan yung kasalukuyan. Gera na naman Israel. Sabi ng mga, siguro, ayalban ko yung YouTube. Maingay yan, makalugog na yan. It may be katupara na kanuning, 38 ng Ezekiel. Yan nakakadapat bang utang niya yun, matupad yung Bible, akakita na yan. Nung maging bansa lang ang Israel, milagro na yun eh. Talagang ang mangyayari, gagarahin talaga yan, lulupigin yan. Darating ang Antikristo, darating ang 666, darating yung dalawang witness, tapos darating ang Panginoong Yesu Kristo. Talagang, merong isang aklat ang nakasulat talaga dito. Ang mangyayari, I am the Lord, there is none like me. I declare the end from the beginning. Pilan lang kaya kaya daw, imisip, ang in judgment, ala naman imisipan dito. Ingisipan na lang daw, kabiyayan. Oh boy, sabi-sabi kami sa Chuque Betis. Wala kang makikita sa Betis, lahat nagtitinda. Kaya kami baryo, dati wala naman tawag, pursat bukar. Pursat nila. Pag inikisindan dati, pinalaran, di San Miguel, anak ko pa na, 27 ako. Di San Miguel, pinalaran din lang niya. Pero ngayon, ang iingay, puro bili, puro kain, puro negosyo, puro inisip ng tao. Okay, sana nila, pero ang ipunto, alalang spiritual din tao. Hindi nila iniisip, ang karya ng Diyos. It's supposed to be yung i-proclaim yung karya ng Diyos. Mag-servo ka rin kaladwa. Sharing Jesus Christ. Sharing the Word of God. Proclaim the kingdom of God. That's your calling. Uli nung area kilala ng may atuli din mo apart from Jesus Christ. Bure mo sabihin, imbiye mo, maging maayos siya. Kalumapit kang ginawa. Imposible. Imbiye. Pwedeng mitulid hanggang alakad Jesus Christ. Makasalanan mo. Makasalanan ko. Bure mo sabihin, imbiye mo, kaya niya, may talang problema namin sa Brida ka maayos. Bure mo sabihin, ayusan niya imbiye mo, alakad kang ginawa. Tao, baluktot siya, magulo, depraving tao. Hindi niya pwedeng ayusin ang kanyang buhay bilang isang tao makasalanan hanggat hindi siya pumupunta sa Panginoon sa Kristo ang siyang ilaw ng kanyang buhay. Jesus Christ is our only hope. So kaya sa libot, dudurot siya, akin mo rin daw. Kaya kamanwala, yung datang niya, biglaan, masurpresa niya ito. Sabi nga din ng Bible, 21 na ng Lucas, magiging bitag sa lahat ng tao. So, anong oras na? Mark, ilang minuto na ako. Gayun din, ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, may bili at nagbibili, nagtatanim, nagtatayo. Subalit ang araw na umalis sa Sodoma, si Lot, mula ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksan silang lahat. Naniniwala kayo sa Sodoma at Gomora? Tubig, tapos apoy. Ito yung mga antigong kasaysayan. Ngayon, sabihin kayo yung bagay ni, pilalarian niya.
Pilan lang miligtas niyang panahon ng Lot? Kubano. Pilan lang miligtas niyang panahon ng Noe? 8. Lagi, rank to 2, di taklo. Lagi ang matutuwid ang sa Diyos nasa minority. Laging konti. Noe and Lot. Ay niyang Lot, ano nang ginawa? Malubhala rin tao. Ahadulan ko sila, wawakasan ko sila. Gayang ginawa. Next sabi Lot, ay Abraham, pupuksahin mo ba ang mga matuwid? Kasama ang mga hindi matuwid. Sige, ano nang ginawa? Ihanap mo ako ng 50 matuwid. Hindi ko pupusahin. 50 50. Sana Lord, ano ka lang 50? 45. Kung walang 45, 30. Hindi ko siya ipupusahin. Kung walang 30, 20. Kung walang 20, 10. Ang malungkot nito, hindi walang 10 ang matuwid. Sabihan ko kayo, yung totoo, lagi lang dita. Kung balong yung kapilyang hindi nung kilala rin tudukit eh. Kung balong betis, kung balong ka rin marul, alam kong kilabot ka rin dakal. Balatan mo, expose mo yung tao, totoo yung mana ng palataya. Matulid na kaya diyan. Kung balong ito, pangalas kayong bagay, kaya ditak lamon. Hanapin yung Bible pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pila lang magandang prayer meeting kaya Pila lang darating kayong oras. Pila na rin magtsika ka salita na ng Diyos. Pila na itang yun na rin kaharihan ng Diyos. Laging minority. Mas nakala rin. Ito to. Sa karin ito. Now, hindi ako nag-judge. Hindi ako tinawag dyan. Sinasabi ko lamang sa inyo isang punto. Laging nasa minority yung mga spiritual, mga faithful sa Panginoon. Mga niniwala sa Diyos. Let me remind you, ati ko nga pakiramdaman sa mo na kapakipakinabang. Siguro, pakiramdaman niya ito yung sermon ni John MacArthur for these last days. Kung naman sinabi kayo ni pakiramdaman niya Paul Wasser. Makagising na rin ang kanilang sermon. Karakala professing, begging Kristiyano. Agpangarelang sermon. Dalawa yung Albenio Laredo. John MacArthur, Paul Wasser, lalo pa Paul Wasser. At yung mo rin, David Jeremiah. Kaya sa akin, maging maklako mo ito ka rin vlogger, sa akin, politika lang kakwenta-kwenta. Makiramdam kayo ka rin, spiritual sermons. Nagising kayo. Diba yung prayer life yung ma-revive kayo. Magningas ko, apikin ka pa panlalangin. Ating Bible kaya kayo, maging pabayat, maging pamangan niya. Spend your time. Seek the Lord. Know the Lord. Balance you. Kaya kayo babawal, maging congratulations, successful kayo na, pero ay kakalingon. Laging kakonde yung nadidigdas. Noe and Lot. Pilal rin Noe? 8. Pilal na rin Lot? Itang asawa na, ato kile ba? Meging haliging kasi niya ba? Bakit? Sabi niya ngayon, kalalawe, kaya ngulot. Tumakbo kayo para maligtas kayo. Nangyayakalingon niya ato. Matakbo na, tumalikod siya at siya'y na-judge. Siya'y naging haliging asin. Ano simbolo nun? So my friend, kung dumating yung baha, dumating yung apoy,
Palagay Jesus Christ ay datang. At ay datang, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos eh. Aliwan naman ako magsalita, darating siyang Panginoon Yesu Cristo. So, nung dating yung Kristo ng gawang mo, folks, be ready. He will come like a thief in the night, any moment. Baka yung panahon mo. Nalayan mo yung sarili mo, layan mo yung pamilya mo, layan mo yung balay mo, layan mo lumiluwi ka. See yourself. Baka sa panahon natin. Baka mamaya, baka bukas. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung buhay pa ako, wala na ako. Tangang balo ito. Ang malinaw na sinasabi ng Bible, darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Ano ang gawin ko? Be prepared. And I tell you this, enjoy life, but anticipate heaven. Did you catch me? Life is short, better enjoy it, but do not forget this, my friend. I tell you this, folks, eternity is long, better prepare for it. Sabihin ngayon yung katamang salita. Bako yung jimbi, enjoyment. Pero yung mga kalingwan, makabayang susunod, alay ng God. Pagsadyan niya. Ito ba? Enjoy life, but anticipate heaven. Sana sabi mo kay MBA mo, preparado ko, Lord. Mag-prepare ko. Mag-prepare ko. Mag-prepare ko kay MBA. Aliway kamatayan, di-prepare ko. Aliway yan, di-prepare ko ito. Anit na ka. Inuing kamatayan, yang handa mo, aliway yung gilo, idolatry there. But we shall see Him as He is, and we shall be like Him. Yung Kristiyano ay makalaway kayong ngayon, tali, makalaway kayong gilo, kasi dating hinggan po sa bahay. At tayo ay naghahanda sa Panginoon, hindi para mag-escape lang tayo, hindi, naghahanda tayo for celebration. Christian na mo, now, ingi ato masurpresa yan. Ay, sigurado. Bakit? Pero isipan ng Diyos. Ngisipan da, hindi kanya ato. Pwede niya ato. Aliway gino. Kalupan nito ang inalimbawa kaya kayo, kumakain, umiinom, nagtatanim, nagtatayo, nag-aasawa, at biglang dumating ang baha. They were caught unprepared. Kaya makaready. Let's pray. Let's pray. Panginoon, gisingin po kami, Panginoon. Please, Lord. Tama mo po ang aming isip. Kung ano ang totoo sa mga sinaunang tao, siya ngayon. Ang tao abala, ang tao maraming iniisip, pero hindi ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay sa lupa. Forgive us. Kami mga professing Christians, cleanse us. Yes, Lord, i-enjoy namin lahat ng blessing na ibinigay mo sa amin. Pero ihanda namin higit sa lahat ang pagsalubong, ang pagdating ng aming tagapagligtas. Please, Lord, dalangin ko po, gawin mo kaming matalino sa kasalukuyang panahon. Kabalansi po namin ang buhay. Kasi talagang napakaabala ng buhay. Ang dami namin ginagawa. Meron kaming earthly calling. Meron kaming iba't ibang ginagawa. Please, tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala. Iwan sa iyong kamay. Ayaw namin mabuhay na hindi ka kasama. Sapagkat sabi mo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ikaw mismo ang nagwika. Kaya nga po, pinipreach namin sa pulpitong ito that Jesus Christ is coming again. He will return. Siya babalik muli sa daigdig na ito. At nagtagubilin ka anong panahon na yun mula sa iyong salita. Dapat kaming maghanda. Maghanda kami araw-araw
For he will come like a thief in the night. Please, Lord, naalala po namin kami mga tinawag mo, hindi taga-sanlibutan, hindi out of this world. Napasalamat po kami, Panginoon. Binigyan po kami ng buhay upang magamit namin ito sa paglilingkod sa inyo. Tulungan mo kami sa tuwi-tuwi na ikaw ang aming isipin. Maituon sa inyo ang aming puso at mailagak sa inyo ang aming tiwala. Marami pong salamat sa inyo. Tulungan mo ang aking mga kapatid, kasama sa lugar na ito, sa baluwagan ito. Bawat isa sa amin, katulad ni Noe, katulad ni Lot, mga individual sila. Subalit sila, Panginoon, ay niligtas mo. Please, Lord, sa buhay po namin. Yes, lagi kakaunti yung mga naliligtas. Isama po kami, Panginoon, sa counting yun. At gawin mo kaming patotoo sa aming kasalukuyang panahon. And we thank you. We praise you and we ask you this. This we pray. In Jesus' name. Amen. Good morning and God bless you.